Sa makabagong kasaysayan ng Pilipinas, iilan lamang ang mga personalidad na tunay na tumatak sa isipan ng mamamayan. Isa na rito si Ronald Bato de la Rosa. Kilala sa kanyang matapang na tindig, simpleng pananalita at matibay na personalidad. Si Bato ay hindi lamang isang leader kundi isang simbolo ng mahigpit na pagpapatupad ng batas. Ngunit sa likod ng kanyang palayaw na nangangahulugang matigas, naroon ang kwento ng isang taong nagsimula sa payak na pinagmulan at umangat sa pinakamataas na antas ng serbisyo publiko. Ipinanganak sa Davao City noong Enero 21, 1962, lumaki si De la Rosa na may pangarap na maglingkod sa bayan. Ang kanyang pagpasok sa Philippine Military Academy ang nagsilbing pundasyon ng kanyang disiplina at dedikasyon. Bilang miyembro ng Philippine National Police, unti-unti niyang inakyat ang ranggo hanggang sa siya ay maging happy nito noong panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa panahong ito, naging sentro siya ng kampanya laban sa illegal na droga. Isang hakbang na nagbigay sa kanya ng matinding suporta mula sa ilan, ngunit kasabay din ito ang mabibigat na kritisismo mula sa iba. Matapos ang kanyang serbisyo bilang PNP chief, hindi natapos ang kanyang misyon. Noong 2019, nahalal siya bilang senador ng bansa. Dala ang kanyang pangakong ipagpatuloy ang laban para sa kaayusan at seguridad. Sa Senado, nakilala siya bilang isa sa mga mambabatas na may matibay na paninindigan sa mga isyong may kinalaman sa batas, kapayapaan at disiplina. Ipinaglaban niya ang mga panukalang may layuning palakasin ang law enforcement, protektahan ang mamamayan at sugpuin ang kriminalidad. Patunay na dala niya ang kanyang karanasan sa pulisya sa kanyang bagong tungkulin bilang lingkod bayan. Kamakailan lamang, muling naging laman ng balita si Senador De la Rosa nang siya ay biglang lumitaw sa Senado sa gitna ng isang mahalagang botohan. Sa kabila ng mga isyo at haka-haka, pinili niyang humarap at gampanan ang kanyang tungkulin bilang mambabatas. Ang kanyang pagboto ay naging bahagi ng tinaguriang Brave 13 na mga senador. Isang pangyayaring nagpakita ng kanyang paninindigan at kahandaang tumayo sa gitna ng mainit na usapin ng bayan. Para sa kanyang mga taga-suporta, ito ay simbolo ng tapang. Para naman sa kanyang mga kritiko, isa itong patunay ng kanyang patuloy na pagiging kontrobersyal na leader. Sa kabuuan, ang buhay ni Ronald Bato de la Rosa ay isang salamin ng katatagan, dedikasyon at hindi matatawarang lakas ng loob. Mula sa pagiging isang simpleng kadete hanggang sa pagiging isa sa pinakamakapangyarihang opisyal ng pulisya at kalaunan ay senador ng Republika. Ipinakita niya na ang tunay na leader ay hinuhubog ng karanasan, paninindigan at malasakit sa bayan. Sa huli, si Bato ay nananatiling isang mahalagang figura sa politika ng Pilipinas. Isang leader na patuloy na hinuhubog ang direksyon ng bansa at isang personalidad na patuloy na sinusubok ng panahon ngunit hindi madaling matinag.